Sa video, bibisita tayo sa isang liblib na bulkanikong isla para hanapin ang isa sa pinakamabihirang nilalang sa dagat. Ang dambuhalang bahagaring ulang na nakatabo sa ilalim ng matutulis na bato at mapanganib na tubig. Ang mailap na nilalang na ito ay isang bagay na hindi makikita ng karamihan sa mga tao sa kanilang buong buhay. Ngayon, isinusugal namin lahat para mahanap ito. Sige mga tol, unang araw na ngayon, ang misyon natin ay hanapin ang dambuhalang bahagaring ulang. Pero kailangan din natin manghuli ng pagkain para mabuhay. May ilang bagay rin na makakatulong sa atin. Una sa lahat, meron tayong maasang machete. Makakatulong ito sa atin para biyakin ang mga hayop. Meron din tayong spear gun na yun. Grabe, tingnan nyo ang kulay nito. Para talaga siyang patoy ng whale shark. Meron din tayong dive fins dito. At syempre, meron din tayong mask. Mga tol, may mga sikreto akong gamit sa backpack na magagamit natin sa mga susunod na araw. Kung makakakita tayo ng dambuhalang rainbow lobster, may ipapakita ako sa inyo rito na sobrang astig. Simulan na natin ang paggalugad sa baybayin. Sana pala rin tayong makakita ng isa sa mga dambuhalang hayop sa mga susunod na araw. Sige kapitan, tara na! Sige, kita nyo ba ang mga alon-alon sa tubig dyan? Yan ay mga isdang pain at magdadive tayo sa mga gilid ng baybayin na ito. Tignan nyo kung gaano ito kaastig mga tol. Ito ang tuktop ng bundok. At bigla na lang itong bumabagsak sa isang malalim na batuhang gilid gayon. At sana, dito tayo magsisimula sa kahabaan ng baybay na ito at tingnan kung makakakita tayo ng isa sa mga dambuhalang rainbow lobster. Ngayon, wala akong makakatulong dito para makahanap ng isa sa mga dambuhalang rainbow lobster na ito. At wala rin akong pagkain. Kaya hanggat hindi ako nakakahanap ng isa sa mga halimaw na ito, kailangan kong mabuhay gamit lang ang mahuhuli ko. Mga tol, matindi ang hamon na ito. Magsisimula tayo sa gilid na ito, diretso sa tubig, lalangoy at titignan kung anong mahanap.
Ayos mga tol, kakagaling lang natin sa pagsisid at sobrang linaw ng tubig. Sa tingin ko, ito na ang pinakamalinaw na tubig na nasisid ko sa buong buhay ko. May mga kakaibang hayop na lumapit at nahirapan kami mga tol. Ang layunin ng hamon na ito ay habulin ng dambuhalang rainbow lobster. Sa huli mga tol, may nahanap ako isang bagay na mabibigay sa akin ng magandang palatandaan. Nakakita ako ng lumang lobster shell sa mababaw, ibig sabihin lumipat na ang mga lobster mula sa malalim papuntang mababaw. Diyan tayo magfo-focus bukas mga tol, pero ngayon, masuwerte tayo at may ilang hayop tayong nakuha. Tignan nyo ang kulay nito. Isa ito sa pinakakamanghamanghang hayop sa mundo. Tinawag itong painted sweetlip dahil para may mga hagod ng brush sa tagiliran. Maliwanag na pula ang loob ng bibig nito. Karaniwan sila sa mga isla at masarap kapag inihaw. Jackfish ang tawag nila dito mga kaibigan, isang uri ng surgeonfish na pangunahing pagkain ng mga islang ito. Marami sila at masarap kainin. Mayroon silang matigas na balat sa labas at halos nababalutan ng matutulis at magagaspang na tinik. Isang kakaibang hayop talaga. Nakuha natin ang 2 isda pero hindi pa rin ito ang dambuhalang lobster na hinahanap natin. Sa tingin ko, nagtatago sila sa mababaw na malinaw na tubig. Ito ang pagkain para sa unang araw. Magpapagawa tayo ng apoy sa tabing dagat at lulutuin ito sa primitive na paraan kasama ang mga taga-isla. Excited na ako! Tara na! Kaya may 2 tayong magkaibang isda dito. Magkaiba rin ang paraan ng pagluluto natin sa kanila. Itong isda na ito ay sweetlip. Ang gagawin natin ay aalisin natin ang mga kaliskis nito at tatanggalin ang mga laman loob. Tinatawag itong leatherfish dahil parang leather ang balat nito. Kakaiba talaga kaya hindi natin tatanggalin ang balat. Pwede natin itong balatan at tanggalin ang laman loob pagkatapos maluto. Tanggalin lahat ng laman loob. Ayaw natin yan. Nakuha na natin ang isda kasama si Kapitan JR, isang lokal dito. Ipapakita mo sa amin ang astig na paraan ng pagluluto ng isda, di ba? Oo, tutulungan mo ako dito. Gumawa ng patpat, oo. Hasain mo ang dulo para maging matulis at itusok mo ang isda sa patpat. Talagang tinuhog lang namin ang isda diretso sa patpat. Tinanggan niya ang balat ng kahoy sa labas ng patpat. Meron tayong maraming kahoy. Meron din tayong maraming paningas sa ilalim. Papaliyabin na natin ito. Ilalagay natin ang isda sa gilid at hihintayin nating humina ang apoy. Tapos pwede na siya sa apoy, pare. Naluluto na, pare? Naluluto na! Mag-comment kayo ng naluluto na mga tol. Handa na ang isda para sa unang araw. Bukas, hahanapin natin ang dambuhalang lobster. Kapatid, ano gagawin natin sa isdang ito? Tatanggalin muna ang balat, tapos ilalagay sa apoy para tuluyang matanggal. Matigas talaga ang balat sa labas ng isdang ito. Kaya ang ginagawa natin, sinusunog muna natin, tapos madali na natin itong matanggal. Parang jacket lang sa labas, di ba? Oo, sige, ilagay na natin sa apoy, kapatid. At habang niluluto natin ang ganito mga kaibigan, magbubukas ito at makikita nyo na yung mga laman na nagsisimula ng maluto sa loob. Kaya ang ginagawa natin na yon ay nilalagyan natin ng direktang init ito at natanggal na niya ang balat sa isang gilid. At ang gagawin natin ay gagawin din natin ang eksaktong pareho sa kabila. Kaya makikita nyo na hindi pa luto ang isda pero hinawakan niya ito at madali na niyang natatanggal ang balat. Parang ganun lang. Parang malaking pinggan ng karne na kakainin ko. Jay, gaano katagal maluto ang mga ito? 30 minuto? Abutin tayo ng mga 20 hanggang 30 minuto at pagkatapos ay pwede na silang kainin. Pwede nating dahan-dahang baliktarin ang mga ito ha. Oh, sobrang hirap ng araw pero buti na lang tinulungan ako ni JR makahuli ng isda. Niluluto na namin ang isda pero ang tunay naming habol ay yung dambuhalang rainbow lobster. Saan kaya pwedeng mahuli yon? Sige, bukas maghahanap tayo ng lugar sa mababaw na tubig. Doon natin mahuhuli ang lobster sa ilalim ng malaking bato. Malaking bato. Sige, kailangan natin pumunta sa mababaw na tubig kung saan may malalaking bato at hindi masyadong malakas ang agos. Kasi kanina sobrang lakas ng agos. Oo, tama. Oo, ngayon na ang araw. Nakuha na natin ang mga palatandaan kung saan magtatago ang mga hayop. Kakainin na natin tong pagkain. At bukas ng umaga, susubukan ulit natin para sa dambuhalang lobster. At sana makakuha tayo ng isa sa mga to. Mga 15 hanggang 20 minuto na nating niluluto ang isda mga pare. Tingnan nyo, tatanggalin na natin. Ihahay na natin ito dito mismo. Woo!
Ang galing mo, tol! Grabe ang araw natin dito sa mga isla. Ito ang dahilan kung bakit tayo nandito, mga pare. Wala pa tayong nakuha na higanteng rainbow lobster pero may masarap tayong pagkain na pwede namin pagsaluhan ni Kapitan. Tol, alin sa mga islang ito sa tingin mo ang mas magugustuhan mo? Ito. Sige, subukan natin kung magugustuhan mo. Ito ang sweet lip, mga tol. Tatanggalin natin ang balat. Gusto bang kainin ito? Crackers. Parang chicharon. Oo. Sige, subukan natin. Woo! Tara na! Oh. Perfecto. Maganda. Hindi maganda. Oh. Sige, anong score mo dito? 1 hanggang 10? 10? 8. Para dito guys, 8 sa 10. Tara, subukan naman natin yung paborito mo, yung leatherfish. Ang puti ng laman guys, tingnan nyo. Oo, astig. Sige, tagay. Ang sarap nito, parang pagkain ng mga Diyos. Ang lambot ng laman guys, sobrang lambot. Masarap at himay-himay. Wala siyang kakaibang lasa, sobrang ganda. Titikman na natin, bibigyan ko ito ng 10 sa 10 tol. Para sa akin, isa ito sa pinakamasarap na isdang natikman ko. Lalo na sa lokal na paraan ng paghanda at pagtanggal ng balat. Ang ganda talaga. Kailangan natin kunin ang lobster na to bukas. Kita-kits ng maaga para kunin ang malaking lobster. Kita tayo ulit. Magandang umaga mga tol, hinahabol natin ang dambuhalang lobster para sa ikalawang araw. Kakarating lang namin dito sa sistema ng Bakawan sa Baybayin at maghahanda na kami para sa ultimate na pangangaso. Sa likod ko, punong-puno ng buhay ang ekosistema na to. Para itong nursery ng maliliit at pay na isda at lahat ng kailangan nila bago lumipat sa malalim na dagat. Kaya dyan tayo mga gaso mga tol. Hindi natin alam anong mahahanap dito sa mangrove pero sobrang excited ako. Alam nyo mga tol, makukuha natin ang dambuhalang lobster na to o mamamatay tayong sumusubok. Oy mga tol, bumubuhos na ang ulan, maganda ring palatandaan yon. Nakita nyo gumagapang tayo sa mangrove, grabe dun sa ilalim. May nahanap tayong magandang lobster. Mga tol, ang iniisip ko ngayon, nakita nyo naman na hindi ganun karami ang mga bato. Parang puro buhangin lang talaga. Kaya pupunta tayo ng kaunti papalabas, papunta sa Bahura sa Baybayin. Sa tingin ko, doon ang pinakamagandang pwesto. Hinahanap natin ang malalaking bato tulad ng sabi ng kapitan kahapon para sana makakita ng dambuhalang rainbow lobster. Makukuha ko na ang dambuhalang lobster na yan.
Tuloy na to mga tol, excited na ako. Lipat na tayo sa next pwesto, tuloy ang panganggaso. Ayos mga tol, sumikat na ang araw at mukhang ito na ang tamang oras. Ilang oras na tayo naghahanap ng dambuhalang rainbow lobster at parang nagbabago na ang swerte natin. Mga tol, pag ininom natin ang quick revive, magkakaroon tayo ng bagong lakas at sigla. Sana makita na rin natin ang dambuhalang hayop. Tara, quick revive na, parating na. Makukuha na natin ang dambuhalang rainbow lobster. Nagre-record na tayo. Tara na. Mga tol, nagawa na natin, baby. Sige, ilalagay ko na to sa bangka. Ang lupit nito. Woohoo! Nagawa na natin! Tahimik lang mga tol, tignan nyo to. Ito ang dambuhalang painted lobster. Ang bagay na to ay kamanga-manga, parang bahagari ang kulay mga tol, kaya nagbe-blend ito sa magagandang bahura ng korales. San? Umalis ka sa base ko, bro. Ang haba ng antena niya, parang may sumay sa mukha niya. Meron silang panlabas na patong sa katawan na nagpoprotekta talaga sa kanila laban sa mga mandaraget. Meron silang mga paa dito, mga tol, may ginagamit nila para gumapang sa sahig ng dagat at kumapit sa mga bagay. Kapag inilapit ko ang kamay ko, tingnan niyo ito. Susubukan talaga nitong kumapit sa kamay ko. Ang bawat maliit na lang paa ay may mga buhok at matitigas na hibla na tumutulong para maramdaman ang pagyanig at mahanap ang biktima at iba pa. Puno rin ito ng laman. Isa ito sa pinakamasarap na hayop sa mundo. Hindi na ako makapaghintay tikman ang higanteng rainbow lobster. Nauha na natin pare! Woohoo! Mayor mga pare, ipapakita ko sa inyo ang tungkol sa hayop na ito. Siguro narinig yon nung hinawakan ko ito sa ilalim ng tubig, gumagawa ako ng tunog. Ang mga antena nitong kumikiskis sa mukha niya, talagang kakaiba ito. Parang may umuumol sa ilalim ng tubig na sinusubukang makatakas. Ginagamit nila ang malakas nilang buntot na puno ng kalamnan para sumipa paatras. At iyan talaga ang paraan kung paano sila gumagalaw sa tubig. Umaatras sila mga kaibigan. At iyon ay dahil ginagamit nila ang mga mata nila dyan. Gusto nilang nakaharap sila sa mandaraget. Mga kaibigan, sobrang bihira at masarap ito. Hindi na ako makapaghintay na iluto sa apoy. Kahapon, kaunti lang ang nahuli nating maliliit na isda. Pero ngayon, dambuhalang rainbow lobster ang nakuha natin. Tara, mag-ipon ng panggatong at lutuin na sa BJ.
Marami tayong pangsindi dito. Kukuha tayo ng mas malalaking piraso ng kahoy. Ilalagay lang natin ang mga ito sa gilid. Bubuksan at lilinisin namin ito mga pare. Ipapakita namin kung paano. Sinabi ko sa inyo na may sikreto ako sa backpack. Gagamitin natin ang pinya mula sa islang ito at iihaw kasama ang lobster. Isa ito sa pinaka-wild na recipe natin. Diretso na akong ihiwa pababa. Yung labas. Grabe, tingnan mo kung gaano kakatas. Meron tayong magandang pinya, nakakahiwa lang natin. Sigurado magiging makatas yan sa ibabaw ng apoy. Lilinisin natin ang ating higanteng ulang. Ibabaliktad lang natin ito ng ganito mga pare. Hahatiin lang natin ito sa gitna. Tingnan nyo. Isang hiwa lang, ganito lang. May mga lumilipad na piraso ng ulang dito sa mga isla mga pare. Hindi na ako makapagsalita sa sobrang sabik. Heto na ang hinihintay nating sandali. Diyos ko! Ngayon, lahat ng yan ay puro magandang karne at alige sa ulo. Handa na tayong ilagay ito diretso sa apoy kasama ng ating magandang pinya. Tingnan mo kung gaano kaganda ang itsura niyan. Sige, may apoy na tayo. Lahat, ilagay na. Mainit ito sa comments ngayon. Kailangan muna nating palakasin ng husto ang apoy. Pag humupa na yan, saka natin ilalagay ang lobster sa ibabaw. Ilagay na natin diretso. Kailangan natin gumawa ng parang rack na magagamit natin para sa lobster natin mga pare. Ilalagay natin ito sa ibabaw ng apoy. Maglalagay tayo ng isa na ganito. Kukuha tayo ng isa pang piraso ng kawayan. Ganyan lang. Ngayon, maluluto ang lobster sa sarili niyang shell, kaya nananatili ang katas at dahan-dahang naluluto ang laman sa apoy. Tatalasin ko lang itong stick dito. Ipapasok ko lang ito hanggang dulo. Ganyan lang. Grabe ito, nagbabago agad ng kulay kaya alam mo nagsisimula ng maluto at kumukulo na ang katas sa loob. Hinabol namin ang hayop na ito ng ilang araw. Nakuha na natin pare. Meron tayong isa sa pinaka-exotic at masarap na hayop na niluluto ngayon. Excited na ako matikman, lalo na't ngayon lang ako makakatikim nito na may pinya. Bago ang recipe na ito, kaya tingnan natin ang resulta. Malaki ito kaya mabilis natin itong babaliktarin para magkaroon ng magandang pagkaiyaw sa bahaging may laman. Pagkatapos, halos pwede na itong kainin. Mainit na siya, baliktarin mo na. Grabe, kita mo nagbabago na kulay niya. Iikot lang natin ng kaunti ang pinya, nagka-crust na. Sige, iikot pa ng konti, ayos na. Nakuha na natin ang lobster, hahanap tayo ng magandang pwesto para ilagay ito. Mukhang grabe! Ilalagay ko lang ito dito. Sige mga pare, meron tayong dambuhalang lobster sa harap natin at itong napakagandang inihaw na pinya, perpektong inihaw sa apoy. Kukuha tayo ng malaking piraso ng lobster dito. Mga pare, grabe itong laman ng buntot. Tingnan nyo to, lumalabas lang agad. Tingnan nyo yung laman ng buntot, kunting lobster. Kainin na natin. Siguro ito na ang pinakamasarap na karanasan mo sa buhay. Woohoo! Ang hirap ng challenge na to, pero ang saya dahil kasama ko kayo at nagawa natin. May mga video pa tayo dito. Magkita ulit tayo sa susunod na Wade Pappenfuss Offshore Tales. Kita-kits mga pare!